sabi niya po ay, Pastor, magkano po yung bago pong toilet bowl? Wala kayo napakinggan, ano po mga kapatid? Magkano daw po yung bagong toilet bowl? Ako tinanong niya, sabi ko po, siguro po ako, ayaw niyo po magpabanggit ng pangalan eh. Ayaw niyo po pabanggit ng pangalan kapag in-announce ko po ito. Sabi ko po sa kanya ay, siguro po ako more or less 5,000. Binabaan ko na lang kasi alam ko po yung talagang mamahaling bowl. At yun po yung gusto ko. At nagpadala po siya na $111, equivalent to 6,000 to. Pakiplas nga anak. Para i-report ko po sa inyo. At iladala ko na po lahat sa kanya yung resibo ng ating pong nagastos. 6,200 plus po yung equivalent ng 111. Ayan po yung akin. Iladala niya po sa akin sa Western Union. Ayan po, $117 US. At yung pong $6, yung pinaka-pico sa papadala niya. Kaya $111 lang po yung pumasok sa atin at yun po ay times 56.45. Ayun po, naging 6,266 yung pong naipadala niya sa akin para po doon sa ating unang misyon. Bago po matapos ang taong ito ay yun po yung ating misyon sa gawain ng panahon at yun po ay nabili na po natin at ipalagpakan ng Panginoon. Yun, report ko po sa inyo, makita ko po sa inyo kung saan po pumasok yung pera para makita niyo po. At lahat po ng receipt niyan, akin po na po pinadala sa kanya sa messenger. At pakiplas mga anak, yung aking yan. Actually po, 2 araw ako nag-canvas sa Baliwag. Una po kasing araw, nagpapakarwas po ako sa San Rafael. Noon niya po ako minisage. Kaya hapon na po noon, kaya sabi niya sa akin, Pastor, pinadala ko na sa iyo sa Western Union yung aking nasabi sa iyo pambili ng toilet bowl ng church. Kaya po, nung di po hapon na yun, pinapalit ko na po at nag-canvas na po ako. Bala ko na pong bumili nung kaya lang naisip ko baka hindi mamatch doon sa ating lumang bowl. Kaya ilang araw po ako mali. Kaya po, naikot ko po yung mga bilihan sa Baliwag dahil mas gusto ko po talaga ay yung mas maganda at katapat yung pera natin. Medyo marami pong mahal na bowl pero purihin ng Panginoon sa ating pong pagtsatsaga na paghahanap at pagka-canvas. Nakakita po tayo doon sa Wilcon, Baliwag. Ayan po yung resibo from Wilcon. Ang halaga po niya ay may kasama po yan ng bidet at saka yung ibang mga ano pa. Pumalo po yan ng 4,450. And then next, yung sumunod na receipt na ito ay ito po yung 960 yung kahapon natin binili doon po sa flooring dahil sinaplan po natin yung flooring ng parang Bermuda na nilolium. Ayan po, 960. Bumalik po kasi ako dahil po pwede po pala yung unang po bumili kami ng tatlo, pwede pala. Kaya ayan po yung kahapon natin na pamili 960 para pa rin po sa CR natin. And then next, ito po yung bumili tayo ng top at saka nung Albatros 324. Next, at ito po yung isang receipt na ito ay 459. Ito yung sa Wilco na kasamahan. Ito po yung 3-way sa baba at connector po ng bidet. Wala po kasi pasunod ng toilet noon kapag meron kang bidet na bibilin. Kaya bumili po tayo noon at saka isang tape noon. Halaga po 459.50. Yan po ay kasabay po yan. Kaya meron po ng plus. And then next, ito naman po ay 1723 kasama po kahapon itong bili sa delivered na sa El Deposo. Bumili po tayo ng water jug na bago at yung iba pang mga gamit po doon sa CR. Inabot po siya ng 1,723. And then next, ito po yung pinansimento natin doon sa toilet bowl na bago na 7 kilos, 49 pesos. Ang total ay ito po ang total. Inabot po siya ng 10,265.
Yung pong pinadala po sa atin ay 6,266. Nagparilis po ako ng 2,000 sa ating PAN, sa offering. At yun, niles po natin yung 8,266 sa lahat ng ating nagastos. Short po tayo ng 1,999. Halos 2,000 ang ating pong short. Yung po isang po ating kinuha yun, doon po sa seed. Doon po kasing last Sunday ay medyo po merong nag-seed. Kaya po ayun, kaya mga kapatid, yung pagiging tapat niyo po sa pagsiseed, lahat po yan ginagamit natin pa rin po sa pangangailangan ng church. Kaya nakuha natin yung short, and then ito na po yung ating siya. Ayan na po yung ating palakpakan ng Panginoon. Pakabuti ng Lord sapagkat ang target ko po ay December pa, pero yung isang mission natin para sa gawain ng Panginoon ay October pa lang po, unang linggo, tinupunan ng Panginoon. Amen. Salamat sa Lord. At mapapansin niyo po, noong nakaraang linggo po ay dahil meron po tayong seed na pumasok, tumawag po ako ng isang audio tech mula Malolos. Pina-audio tech po natin yung sound system po natin, at mapapansin niyo po medyo nag-improve, at from Malolos po yung kaibigan natin, at binigyan din po natin ng love gift. Kaya po lahat ng inyo pong ipinagkakaloob sa gawain sa church na ito, lahat po yan ay ginagamit natin para po sa kapurihan ng ating Panginoon. Palakpakan pa natin. Praise God. Purihin ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, patuloy lang po kayong maging faithful. Patuloy lang po kayong maging tapat sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Titiyain ko po sa inyo na wala pong masasayang na sentimo. Lahat po yan ay makikita niyo po ang bunga para po sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos. Sama-sama natin palakpakan ng Panginoon. At nakatutuwa sapagkat yung ating YouTube channel na napakabago pa lang po ng ating pong YouTube channel, alam ko isang taon ay tunay nga po ang Diyos po ay napakabuti dahil ginagamit siya para po patuloy pa po na marami po tayong mga subscribers na nasa ibang bansa na talaga hinihipon ng Panginoon. Talagang ako po ay nabibless. Noong mga nakaraang month of August, magkwento ko na po sa inyo, meron po tayong isang subscribers na talagang sobrang din po sa napagpapala sa mga napapanood niya po sa ating channel ay siya po ay nasa Italy. At sabi niya po, Pastor, pag uwi ko po ng Pilipinas, ay birthday ko po ng August 19, gusto ko po ay i-invite ko ang aking lahat na kamag-anak sa Batangas. At gusto ko, pwede po ba kayo ay mag-speak? Kayo po ang kunin ko pong speaker para po ma-evangelize yung aking po mga lahat na kamag-anak. Pag-uwi po namin mag-asawa sa month po ng July, sapagkat August 19 po ay birthday ko. At nagpipredo po siya ng pastor na may invite niya. At tama-tama siya po ay nanonood sa ating pong channel. At ako po ay June pa lang po, sinabihan na po niya kung po pwede na po ako magturo sa lugar po ng Santo Tomas, Batangas. At yun po ay tinanguan ko kahit napakalayo. Kaya po, noong August 19, pinuntahan po namin yung mag-asawa sa Santo Tomas, Batangas. Hindi ko po alam yung lugar at biyaya ng Panginoon nakarating po tayo. At nakita ko po, umarkila po siya ng isang private resort. Nakatamtaman lang po ang laki at nagpagayak siya. At talagang wala akong masabi sa pag-iistima niya po sa aming mag-asawa. At grabe po yung talagang honorin niya sa man of God. Talagang kumbaga po ay alam niya talaga kung paano po talaga magpadama ng pagmamahal at pag-aasikaso sa likod ng Diyos. Talagang halos wala pong malang gawin nung kami po ay nandun na po sa resort. At nung pauwi na po kami ay grabe po yung kanyang mga pasalubong, yung kanyang padala po sa amin na meron pa po sa regalo sa akin ng isang balat na sapatos na from Italy. Kaya yun pong gagamit ko po ngayon. At asawa po, niregaluhan niya po ng isang bag. At nung pauwi na po kami, ilabutan niya po ako ng sobre. Naglalaman po ito ng 20,000 at 100 euro. Kaya pumalo po siya ng halos ang isang euro po nung kakamali that time ay nasa
almost 60. Kaya pumalo po sa halos ng 26,000 yung love gift niya na ibinigay niya po sa akin na hindi ko po ini-expect. At that time po, yung gulong po ng ating sasakyan, paalitin na po. Madalas ako napaplat yung ating gulong sasakyan. Kaya po, purihin ng Panginoon na palitan ko po ng gulong yung ating po sasakyan na dalawa sa una at yung po iba po na gamit natin sa pangailangan po at yung po ating monthly amortization ng sasakyan, nagamit ko pa rin po yun. Kaya po, Diyos ay tapat sa bawat isa sumusunod. Kaya po ako'y namamangha, nagugulat. Kaya yun po yung lagi ko sinasabi sa inyo, kapag tayo po'y sumusunod ng tapat sa Diyos, ang Diyos po ay tapat sa bawat isa, tapat sa Kanya. Amen? Kaya po namamangha ako sa galaw ng Diyos at talagang, sabi ko po, talagang yung ating YouTube channel, kahit natutulog tayo, pero magdamag na marami pong nakakapanood sa ating bansang Pilipinas and even different countries. Talaga po nga unti-unti po ay talagang lumalagana po ang ministeryo po natin through YouTube platform. Sa Diyos po ang kapurihan, halos wala pa po tayo isang taon ng ating pong YouTube ay mag-20,000 na po ang ating subscribers. Nasa 19,180 na po ang ating subscribers. Hindi po ganun kadali ang makakuha po ng subscribers. Manunurin ka pero never na magsasubscribe ang maraming nanonood. Pero ako po'y namamangha at nagugulat sa napaka-iksi pa lang po na panahon ng ating pong channel sa YouTube. Pero hindi lang nanonood, kundi patuloy po na sumusubaybay at talagang tumututok ang marami nating kababayan sa ating buong bansang Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Kaya po talagang napakabuti ng Panginoon at patuloy po ang Diyos ay gumagalaw at kumikilos. Kaya po sabi ko po sa inyo, kapag itinatayo na po natin ang pundasyon ng bagong church na ating ipatatayo, dito ko po i-challenge ang lahat ng ating subscribers. Amen! Naniniwala po ba kayo na walang bagay na mahirap sa Diyos? Never ako nag-post ng bank account ko, never ako nag-post ng aking GCash sa aking YouTube channel. Pero po, kapag itatayo na natin ang bagong sanctuary, ang bagong church building natin, isang mega church, dito po sa panahong ito, ako po ay kakatok sa pamamagitan ng ating Diyos sa ating pong mga subscribers in different countries worldwide. At ako'y naniniwala, dadaloy ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Amen! Praise God! Hallelujah! Purihin ng Panginoon. Kaya ngayon pa lang po nakita niyo po, hindi natin ginagamit ang ating YouTube channel para po humingi ng tulong sa ating pong mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Sila po ang hinihipok ng Panginoon. Nagbubuluntaryo po sila kung ano po ang kanilang maitutulong sapagkat nararanasan po nila ang galaw at pagkilos ng Diyos. Alti po palakpakan ng Panginoon. Praise God. Ng Diyos. Kaya po, ako po'y sobrang na-amaze, ako po'y sobrang talagang lalong na-i-inspire na talagang patuloy po na maglingkod sa Panginoon sapagkat lalo ko po napapatunayan na talagang tapat ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Praise God! Purihin ang Diyos, okay? At tayo po ngayon ay magsimula na po sa Word of God at bago po nating simulan ang mensahe, ay atin pong sama-samang i-declare ang Luke chapter 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is on me. He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord favor. Jesus Christ our Lord, He is the anointed one. Praise God. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Okay? Sa umaga pong ito ay tayo po ay lalako na po sa salita ng Diyos. Noong mga nakaraang mga buwan po ay atin pong tinalakay ang topic about the power of prayer, the power of obedience. Ngayon po sa oras na ito ay aking pong ituturo sa inyo ang topic na may pamagat na the power of giving. Alam niyo po, bihira po ako magturo about giving. Pero alam niyo po,
Ito po ang sekreto ng isang breakthrough na buhay sa harapan ng Diyos. At kung bakit ko po nasabi yan ay experience ko po yan sa aking buhay. Marami po akong ipinagkaloob na iba't ibang bagay sa Diyos, even ang buhay ko, pero hindi ako nagkamali sa bawat desisyon ko. Sa patuloy na pagbibigay ng anumang bagay na meron ako para sa Diyos. At napatunayan ko talaga ng pagbibigay para sa Panginoon ay isang kamangha-manghang bagay na po pwede nating maranasan. Ito po, nakatutuwa ako sa Diyos. Ako po'y sobrang nabibless sapagkat alam niyo po, sa ngayon po, maliit yung church natin. Maliit. Pero alam niyo po ba yung liit ng church natin, ang katumbas po ay isang church na nagdululang po ng 500 na dumadating. Bakit ko po nasabi yun? Pagpatungkol po sa pagsuportang pagmamahal, sa katapangan, sa pagbibigay. Maliit sa ngayon yung church natin. Pero ang katumbas po ng church natin ay isang church na 500 ang miyembro. Bakit po? Kasi po, nakita ko po sa church natin kung sino yung mga degree holder, kung sino yung mga kumikita ng malaki, kung sino yung mga may hanap buhay, sila po yung tapat na nagbibigay ng tithes and offering. Marami pong church, 1,000 ang miyembro, pero lahat ng mga business people, hindi po tapat. Yun lang po mga ordinary na miyembro ang tapat. Dito po baliktad, maliit yung church natin, pero yung ilan na mga business people, yung ilan na talagang mga nakatapos ng pag-aaral, kumikita na, sila po yung bukas patungkol sa pagbibigay. At kaya po, yung ating mga business people sa church na ito, sila ang nakakaranas sa kapangyarihan ng pangako ng Diyos. Amen. Gusto niyo po ba makaranas sa kapangyarihan ng pangako ng Diyos? Yan po ang topic natin ngayong umaga. Ay ito po'y ating po ang bangal at ipapukan. Sapagkat yan po'y napatunayan po ng inyong pastor. Yan po ang sikreto ko po kung bakit nararanasan ko po ang provision, ang breakthrough, dahil yan po lahat ay tinamnan ko. Tinamnan ko po lahat yan. Sapagkat kung ano yung itinatanim mo na binhi, yan ang magiging bunga ng iyong binhi na itinatanim. Okay, inin niyo po. Ito pong aking pong ibibigay sa inyo na main text. Ito po sa Luke chapter 6 verse 38. Actually po kagabi, habang nagbukas po ako ng Facebook, may napanood po ako doon na sa Reels na isang lingkod ng Diyos. Ito pong mismong verse na ito ang kanyang tinatakel. At alam niyo po yung lingkod ng Diyos na ito, kilalang kilala. Very popular na lingkod ng Diyos. Siya po ay talagang, ang kanyang pong church ay napakalaki sa Manila. Nalulungkot po ako sapagkat dati raw po, yung verse na ito, ang turo niya dito, pagkakaunawa niya ay patungkol po sa pera. Pero sabi niya, nalulungkot daw po sa maraming pastor na ginagamit po yung verse na ito, ikinukunik sa pera, hindi daw po ito patungkol sa pera. Ito raw po ay patungkol sa pagpapatawad. Kaya po, mapakarami daw pong pastor na nagkakamali ng turo. Sobra po ako nalungkot sapagkat siya po ay aking nirespeto, iginagalang na isang lingkod ng Diyos. Pero masyado niya pong hinusgahan yung maraming pastor na nagtuturo kapag ginagamit po yung verse na ito. At natapat po, ito naman po ang aking main text ngayon. Patutunayan ko po sa inyo na nirerespeto ko po yung kanyang conclusion sa verse na yan. Pero po yung sabihin niya na mali ang itinuturo ng maraming pastor patungkol sa verse na ito raw po patungkol sa pagpapatawad. Hindi po. But yung kanyang perspective, yung kanyang opinion, I respect. Pero ang hindi ko po inaayunan ay yung husgahan niya ang maraming pastor na ginagamit yung verse na ito na ito raw po ay hindi patungkol sa pagbibigay ng anumang bagay o pera. Ito raw po ay patungkol sa pagpapatawad.
Actually po, kapag binalikan niyo po yung verse 37, ang sinasabi po doon, huwag kayong humatol para hindi kayo hatulan. Sabi po doon, at sumunod, magpatawad kayo upang kayo ay patawarin. Sinabi na po doon yung patungkol sa pagpapatawad Meron pong specific word, nakadesignate na po yung binabanggit ng Diyos. Huwag kayong humatol para hindi kayo hatulan. Magpatawad kayo para kayo ay patawarin. Doon sa verse 38, ito po binabanggit ng Diyos. Magbigay kayo. Hindi po ito patungkol sa pagpapatawad. Sapagkat bago pa lang po dumating sa verse 38, binanggit na po sa verse 37 na magpatawad ka para patawarin ka. Sapagkat kapag hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. What you sow, you will reap. Kung ano yung ginagawa mo, yan din ang gagawin sa iyo ng Diyos. Kaya dito po, napakaliwanag po na hindi ko po pwedeng sa kayo ng tsak po, mapapanood nyo po ito sa inyong FB o Reels. Ito po'y sikat na pastor. Kilalang pastor. Pero nalulungkot po ako dahil ito po ang pagkaunawa niya sa verse na ito, itinuturo din daw niya po ito patungkol po sa pagbibigay ng anumang bagay o ng salapi. Pero nabago daw po ang kanyang pagkaunawa sa verse na ito. Ang nakalulungkot, agad po niyang hinusgahan ang napakaraming pastor na tuturo na ginagamit po yung verse na ito patungkol sa pagbibigay ng anumang bagay, even po ang ating mga salapi. Ang verse po na yan talaga, tinan niyo po magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Tinan niyo po yung the power of giving. Nandiyan po kagad. Kapag ang isang tao hindi natutong magbigay sa Diyos, hindi po dadaloy ang biyaya mula sa Diyos. Sapagkat magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Ibig sabihin, bubukas lamang ang biyaya at pagpapala na manggagaling sa Diyos ang susi nun kapag tayo po'y natutumunang magbigay. Hindi po yan about sa pagpapatawad. Sapagkat binanggit na po, magpatawad ka at patatawarin ka ng Diyos. Tapos susunod nga po, verse 38. Ayoko lang pong magatin ang pangalan niya. Kasi po marami di po nanonood sa YouTube channel natin. Ayoko po sa i-judge. Taas po nung aking respeto sa kanya, pero nalungkot ako dahil i-judge niya ang napakaraming pastor na nagtuturo sa verse na ito pag ginagamit ang verse na ito. Yan nga po kasi yung kapangyarihan ng giving. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Tinignan yung pangako ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginamit nyo sa iba ay siya rin gagamitin sa inyo ng Diyos. Sabi niya po yung verse daw po na yan about sa forgiveness. Hindi po, nakapatid. Yung verse na yan, ang konteksto po dyan, ang challenge po ng Diyos dyan, challenge po ang bawat isa na magbigay. Kapag natutong magbigay ang bawat isa na may katapatan, may pag-ibig, may galak, ang sabi ng Diyos, bibigyan ka din ng Diyos. Ano ibibigay niya? Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa. Okay, bigyan ko na example. Tingnan niyo po si Abraham. Si Abraham, nang ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac, handa niyang sunugin. Ipinatong niya, inihiga niya sa ibabaw ng mga bato. At meron ng gatong, meron ng punyal, meron ng apoy na pangsunog. At sasaksakinan niya at kanyang handang i-offering sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Best offering, kaisa-isang anak, matagal niyang inintay. 25 years niyang inintay yung kanyang kaisa-isang anak. Pero handa niyang ibigay sa Panginoon. Sabi ng Diyos, Abraham,
nakita ko ang iyong katapatan. Handa mo ibigay sa akin ang iyong anak, ang iyong isa-isang anak. Mula ngayon, Abraham, pagpapalain kita. Pasasaganain kita. Lahat ng iyong magiging angkan ay sasakupin ang bawat isang syudad sapagkat nakita ko ang iyong katapatan. At yung mga kapatid, umuugma po sa verse na yan. Kapag natuto po tayong magbigay ng tapat, ng may kagalakan, ang balik ng Diyos, nag-uumapaw na biyaya at pagpapala. It is the power of giving. Amen! It's God. Kaya po, mali po yung pagkaunawa ni Pastor ng Luke chapter 6 verse 38 daw po ay about forgiveness. Hindi po. Yan po ay kung ano ang ibibigay mo sa Panginoon, tatapatan niya ng Diyos, siksik, liglig, at umaabaw pa, sapagkat kung ano ang takalang ginamit mo sa pagbibigay mo sa Panginoon, yun din ang takalang gagamitin sa iyo ng Diyos. Hallelujah. It's the power of giving. Mga kapatid, lahat ng ating ibinibigay sa Lord, sipat ng Diyos ang puso niya. Lahat sa bawat pagkakataon nagbibigay kayo, alam niya na nanghihinayang kayo, alam niya na kayo po ay nagda-doubt, alam niya na kayo po'y galak na galak. Yan po yung takalan. Yan po yung takalang ginagamit ninyo. Kung paano po kayo nagbibigay, may galak ba? May tuwa ba? May panghihinayang ba? Kaya yung takalang iyang ginagamit natin, yan din ang takalang gagamitin sa iyo ng Diyos kapag ibinalik niya ang iyo ibinibigay sa Kanya. Kaya kapag yung takalang ginagamit natin sa pagbibigay, ay laging may galak, may katapatan, galak na galak ang Diyos, tapat at tapat ang Diyos na magbabalik sa atin ng mga biyaya. Kaya mamamangha ka, magugulat ka sa mga favor and provision na mararanasan mo, sa mga pagkakataon na hindi mo ini-expect, hindi mo inaasahan. Ang Diyos ay gagalaw na pamangha-mangha sa buhay mo at sa buhay natin lahat. Noong panahon na ang sakyan ko po ay single lang po na pakarag-karag. Kada po ako ay magtatanim ng tithes ko sa lingkod ng Diyos. Ang isa pong request ko na hinihiling, Lord, tinatamnan ko po ang isang sasakyan na magagamit ko po na hindi na po ako mamumblema na masisira pa ang abot ang paggawa. Isang sasakyang brand new po, Lord. Kada ako po ay magtatanim sa lingkod ng Diyos na binhi. Yung po yung tithes ko. Tapat ko po yun na talagang itinatanim sa lingkod ng Diyos. Ang isa pong request ko sa Lord, isang bagong sasakyan na magagamit ko sa paglilingkod sa Diyos na hindi na po sasakit ang ulo ko sa pagpapagawa mayan-mayan. Alam niyo po mga kapatid, sa panahon na hindi ko po inaasahan, 2020, kasagsagan ng pandemic, doon po ako binigyan ng sasakyan na isang bag. Kahit negosyante ka, kahit galing ka sa abroad, mag-apply ka sa mga financing, hindi ka ma-approve kahit may down payment ka pa. Bakit po? Takot ang maraming financing na mag-approve na mga umuutang sa sasakyan sapagkat alam nila na mahihirapan ka makabayad sapagkat worldwide pandemic crisis. Pero tapat ang Diyos. Wala po akong negosyo. Wala po ako maipapakita ng magandang income sa aking pong bank account. Pero tapat ang Diyos. Ito pa po mga kapatid.
wala pong down payment yung sasakyan na inilabas natin o ibinigay ni Lord. Zero down payment. Kapag zero down payment naka-promo, mas matindi ang percentage, mas maliit ang percentage na ikaw ay ma-approve. Percent down payment, hindi po ma-approve. 30% down payment, hindi po halos ma-approve kapag po may konting problema. Alam po yan ni Brother John. Pero ang sasakyan po, ipinagkaloob sa atin ng Lord. Zero down payment. Year 2020, kasagsagan ng pandemic. Pero meron Diyos na tapat, na gumalaw at kumilos. Naaprobahan po ang ating apply. Sa messenger lang po ko nag-apply sa Toyota Manila Otis. I-deliver po sa atin ng personal yung sasakyan na yan, hindi ko po kinuha sa Manila. Lahat ng pabor, pinatunayan ng Diyos. Tapat ang Diyos sa bawat isang tapat sa Kanya. Bakit po nangyari yun? Alam na Lord, tapat po ako sa pagbabalik ng aking tithes. Pero pa po yung offering. Tapat po ako. Kino-compute ko po yan. Any single centavo. Ayoko pong hindi ko po makompute yan. Sapagkat alam ko po yung risk niyan. Sapagkat kapag ikaw ay hindi naging tapat, ang Diyos ang nagsabi, may salo. May salo. May kahirapan. Yung mga pananim mo malalagas. Pero kapag tapat kang nagbibigay sa Panginoon, puproteksyonan ng Lord lahat ng pananim mo, lahat ng source of income mo, pati ikaw at pamilya mo, protektado ng Diyos sapagkat iyon ang pangako ng Diyos. It is the power of giving. It is the power of faithful giving. Kapag binabaliwala po natin ang kahit isang verse sa Bible, kawalan po yun ng pananalig sa Diyos. I'm sorry to say po, maraming pastor gusto ang mga miyembro mag-tithes. But I said to say, maraming pastor hanggang ngayon, hindi po tapat na nagtithes. Hindi po tapat. Ang gusto lang po, yung mga miyembro, yung mga disciple, ang tapat na mag-tithes. Pero mismong maraming pastor, hindi po tapat na nagtithes. Alam ng Diyos, ang inyong pong lingkod. Yan po ang isa. Katapat ko pong sinusunod sa tapagkat proven ko po ang pangako ng Diyos. Lahat na tinandan ko, kada ako po ay magsisid sa lingkod ng Diyos. Kada po ako ay magtatanim sa lingkod ng Diyos. Meron po yun. Meron po yung bagay na tinatamnan ko na gusto ko po yun ay i-grant ng Lord. Ang dami na po i-grant ng Lord sa atin. Alam niyo po ba itong lugar na ito na 35 million? Ito po ang isa sa hinihiling natin sa Lord. Napaka-imposible. Pero walang bagay na mahirap sa Diyos. Amen? Amen. Dito, ang pangarap po natin itatayo ang isang mega church na magiging sentro ng pagsamba sa buong bayan ng San Ildefonso sa lugar. Sapagkat walang bagay na mahirap sa Diyos. Bilang chapter 14 verse 28, papatulan ng Diyos ang anumang naririnig niya na pinag-uusapan natin. Hindi kayo mabuti. Kung ano lagi yung pinag-uusapan nyo, kaya po yung mga marites, ingat po kayo. Ingat po kayo mga marites. Kung ano lagi yung inyong pinag-uusapan araw-araw, oras-oras, sabi ng Diyos sa Bilang chapter 14 verse 28, buhay akong Diyos. Ang mga narinig kong pinag-uusapan ninyo, papatulan ko. Kaya kapag ang lagi inyong pinag-uusapan ay mga negatibo, yan po ang mangyayari sa inyo. Pero kapag ang lagi natin pinag-uusapan, yung mga kamangha-manghang mga plano, mga misyon para sa Panginoon, papatulan niya ng Diyos.
patutunayan ng Diyos, gagalaw ang Diyos. Amen! Kasi ninyo po, nung huling linggo ng September, sabi ko po, itinalis ko kayo para palitan ng bago yung ating CR. Dahil narinig ng Diyos yung ating deklarasyon, may ginamit ang Panginoon. Totoo ang salita ng Diyos. Amen! Niniwala ba kayo na bago pumasok ang year 2024, lahat ng inuupuan nyo na yan, brand new. Amen! Hallelujah! Uratex kulay black ang gusto kong upuan, matibay, kaya kulay black dahil kahit anong pintura ang ating ipatatayong church, kahit anong kulay ng tiles, babagay ang kulay na black na Uratex na upuan. Maniwala kayo, narinig ng Diyos. Hindi matatapos ang taong year 2023. Lahat yan hanggang labas, mag-uumapaw ang bagong upuan. Kulay black, Uratex. Amen! Hallelujah! Eh mga kapatid, buhay ang Diyos. Tapat ang Diyos sa lahat ng kanyang pangako. Kailangan lang po mga kapatid, maging tapat tayo sa ating Panginoon. Number 1 point, giving makes our priority right. Alam niyo po, yung pagbibigay ang magtutuwid sa atin sa isang tamang prioridad. Habang ang isang tao ay hindi natututunang maging tapat sa pagbibigay sa Diyos, hindi magiging tama ang kanyang prioridad sa buhay. Tingnan niyo po, maraming tao very successful. Pero sa sobrang successful niya sa buhay, pansinin niyo po, hindi tama po ang prioridad niya sa buhay. Marami pong tao ay sinasayang ang mga pagpapala at mga biyaya na kanyang tinatabas. Kasi nga po, hindi po kasi nagsisimula pa sa kanyang buhay ang isang tamang pagbibigay para sa Panginoon. But the moment po na naging tama na po ang puso natin patungkol sa pagbibigay, kasunod na po ang magiging tama, ang magiging prioridad ng ating buhay. At kapag po naging tama ang naging prioridad ng ating buhay, ano po ba ang right priority na dapat pong makita ng Diyos? Ang tama pong priority sa ating buhay ay yung una sa lahat, inuuna natin ang Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. It all starts with God. Huwag po natin ihuhuli ang Diyos. Kasi po, kapag inihuhuli mo ang Diyos sa buhay mo, ihuhuli ka rin ng Diyos sa kanyang biyaya. Kaya po, ano po ang sabi ng Matthew 6:33? Sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At ano po ang promise niya? And all these things will be added unto you. Marami pong tao, laging kapos, laging kulang, laging nagkukumaro. Pero ibinababad ang katawan sa paghahanap buhay. 24/7, ginagawang gabi ang araw. Ginagawing araw ang gabi sa paghahanap buhay. Pero kulang at kulang at kulang at kulang at kulang pa rin. Bakit po ganon? Hindi po kasi ang Diyos ang priority. At magsisimula po na magiging tama ang prioridad ng ating buhay kapag tayo po ang puso natin at isip ay nabuksan sa tamang pagbibigay para sa Panginoon. Tignan niyo po ang sabi ng Lord sa Matthew chapter 6 verse 20 to 21. Sa halip, timpukin ninyo ang mga kayamanan sa langit. Ano po ang sabi ng Diyos? Ang isa pong matinding instruction ng Diyos sa kanyang mga unang alagaan at mga mananampalataya, sila ay dapat ang unang iniimpok ay kayamanan sa langit. Hindi po masama na mag-impok ng kayamanan sa lupa. Kaya lang po, maraming tao, ang prioridad, laging mag-impok ng kayamanan sa lupa. Pero nakakalimutan ang instruction ng Diyos na higit sa lahat dapat kung mag-iimpok tayo ng mga wealth, higit sa lahat sa langit. Bakit po? Sabi ng Diyos,
Doon walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok ng magnanakaw, sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Sa inyo po mga kapatid. Kaya po maraming tao, hindi po nakasentro ang puso sa Diyos. Bakit po? Kasi sabi ng Panginoon, kung nasaan ang inyong kayamanan at pinagtutuunan at inyong priority, nandoon ang inyong puso. At the moment na natama yung ating puso, nabuksan sa tamang pagbibigay. At ito po ay pag-iipon ng kayamanan sa langit. Kung nakasentro ang ating puso sa pagsuporta, sa pagbibigay, para sa gawain ng Panginoon, yung puso mo nandoon sa kalooban ng Diyos. Nandoon sa Kanyang paghahari. At kapag nandoon ang puso natin, this is the right priorities. Kaya mga kapatid, sabi nga ng Lord, makamit nyo man ang buong kayamanan ng buong daigdig, pero kung mapapahamak lang ang inyong kaluluwa, it is useless. It is nothing. Napakarami pong bilyonaryo sa buong mundo, pero wala pong tamang priority sa kanilang buhay. Ang priority lang po nila magkamal ng kayamanan sa lupa. I tell you, brothers and sisters, hubad tayong dumating sa mundong ito. Hubad din tayong babalik sa lugar natin pupuntahan. Na kahit isang dakot na lupa, wala tayong madadala. Yan po ang sabi ng Diyos. Wala tayong madadala. Pinagbuhusan mo ng napakatinding panahon ang pagsusumikap at pagsisipag para magpundang ng mga kayamanan at lupain. Pero saan mo ginamit ang mga ipindan? Hindi mo ipinagamit para sa kapurihan ng Diyos. Saan mo ginamit ang limpak-limpak na salapi na iniipon mo sa bangko? At pag bigla kang namatay, sino ang makikinabang ng limpak-limpak na salapi na halos bilyones na inipon ng napakaraming bilyoner sa buong mundo? Sino makikinabang? Ang mamatay si Henry C. Sr. $1 billion. $1 million ang kanyang asset. Meron ba siyang nadala? Wala po. Ala siyang nadala sa kanyang $1 million na asset. Isa sa pinakamayamang tao sa buong Asia at maibibilang na rin po sa buong mundo ang kanya pong asset and liabilities. Pero wala po sa nadala. Maski po yung kanyang mga anak, kapag hindi po nagamit ng tama, hindi po ito magiging babangusan niyo sa harapan ng Diyos. But praise God, merong isang anak, si Henry C. Sr. na naborn again na po. Siya po ay dumadalo na po sa Christ Fellowship sa Ortigas kay Pastor Peter Tanchi. Naborn again na po ang isang anak na lalaki ni Henry C. Sr. To God be the glory. Alam niyo po yung church na pinatayo ni Pastor Peter Tanchi na nasa Ortigas, alam niyo po kung magkano halaga? 2.something billion. Ganun po kalaki ang inubos nung church na ipinatayo na pinungunahan ni Pastor Peter Tanchi. 2 bilyong mahigit. Kaya po ang mga lingkod ng Diyos ngayon sa ating kapanahunan, hindi na po hinahamak at pinamaliit ng napakaraming tao. Bakit po? Buhay at tapat ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya yung vision po ng inyong pastor, kung mag-vision ka na rin lang, lakihan mo na ang pangarap mo, ang vision mo para sa Panginoon, sapagkat ang Diyos ay buhay na ating pinaglilingkuran. Kaya yung church po natin na pinapangarap ay hindi po ordinary. Bakit po? Kasi po, naniniwala ako sa sinasabi ng Diyos. Jeremiah chapter
32 verse 27, the God said, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? What? Yun po yung pinanghahawakan ko na dideklara ng Diyos. Jeremiah 32 verse 27. Na siya yung Diyos na lumikha ng langit, ng lupa at lahat ng nilalang na may buhay. At ang sabi ng Diyos, walang bagay na mahirap sa Diyos. Kung walang bagay na mahirap sa Diyos, lahat ng ating paplanuhin, lahat ng ating gagawin, lahat ng ating pangarap para sa kanyang kapurihan, siya ang papatnubay at tutulong sa bawat isa sa atin. Hindi niyo po yung kiniklaim? Sigaw niyo po ang malakas na iyo. Kapag meron po akong binanggit na salita ng Diyos sa pangako, sigaw nyo ang amen pag sang-ayon nyo na kiniklaim nyo na gusto nyo pong maranasan nyo. Kasi kung yung salita ng Diyos na ating pong napapakinggan, parang wala pong dating sa atin, paano pong gagalaw ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin? Pag narinig nyo na kayang-kaya kang pagpalain ng Diyos, sabihin mo, Amen! I-claim mo yun. Bakit? Kasi pangako yun ng Diyos. Kaya mga kapatid, napakapalad natin sapagkat buhay ang Diyos na ating sinasamba, nakilala at pinaglilingkuran. Makapangyarihan ng ating Diyos. Kaya makikita po natin sa halip ipukin ninyo ay ang mga kayamanan sa langit, dooy walang naninirang tanga at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din naman ang inyong puso. Kaya pagsumikapan po natin mga kapatid na makapag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. At ang pag-iipon ng kayamanan sa langit, yung mga bagay na ibinibigay natin para sa Kanya kalooban. Yan po ang pag-iipon ng kayamanan sa langit. Na wag po tayong manghihinayang. Kapag meron po tayong proyekto, kapag meron po tayong kamukha po niyan, meron tayong proyekto, meron tayong vision na ipagpatayuan sa kaya meron po tayong church building. Huwag kayong manghihinayang. Bakit po? Habang nagkakaloob ka ng buong galak, buong sigasig patungkol po sa mga bagay na yan na hindi para tao, hindi para sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, isa po yung bagay na pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Napakasarap po na makita po natin ang ating passbook sa langit. Ang dami na po nating savings. Bakit po? Kasi po, tayo po talagang buong gala na patuloy po talaga nagtatanim, nagbibigay, nagkakaloob para po sa pag-iimpok sa kayamanan sa langit. Isa po yung bagay na pag-iimpok, pag-iipon ng mga kayamanan sa langit. Lahat po ng ating ipinagkakaloob para po sa ministeryo ng ating Panginoon. And then next point, giving increase our faith. Para po pala tumaas ang pananampalataya ng isang tao. Para po pala mag-level up ang pananalig ng isang tao at paniniwala sa Diyos. Yan po'y magsisimula kapag nabuksan ang puso at isip niya about faithful giving. About faithful tithes and offerings. About cheerful giving. Kapag dumating na po sa buhay natin yan, dyan na po nagle-level up, dyan na po tumataas ang level ng ating pananampalataya sa Diyos. At kapag tumataas po ang pananampalataya ng ating level ng ating faith sa Diyos, yan po ay napakalaking advantage sa harapan ng Diyos. Sapagkat mapalilipat daw natin ang bundok sa karagatan
Kapag tayo nagkaroon ng kahit sinliit na butil ng mustasa, sabihin lang natin lumipat ang bundok sa karagatan, susunod yung karagatan kapag tayo may pananampalataya. At para po magkaroon tayo ng pananampalataya, magsisimula po pala yan kapag tayo po ay nabuksan na about giving, patungkol sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Ano po ang sabi ng Bible? Sa Mark chapter 3 verse 10, Malachi chapter 3 verse 10, the God said, "Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house." Ano po binanggit na word? Binanggit po ba give? Hindi po bring. Yung pong pagbabalik po ng ating buong mga tithes para po sa tahanan ng Diyos, para po sa pagkain, pangangailangan ng mga priests, ay isa pong napakataas na level ng pagbibigay, higit pa po sa tapat na pagbibigay kapag ibinabalik natin yung ating pong buong tithes. Kaya yan po yung isang natutunan ko na sinabi ng Diyos, dalhin yung buo ang inyong mga ikaw. Sapagkat sabi ng Diyos, and thereby put me to the test, says the Lord. Nagpapasuko. Pag binasa niyo po ang Bible from Genesis to Revelation, wala siyang binanggit na pagpapasubok, hindi po siya nagpapates sa anumang sinabi niya. Pero nung banggitin niya ang patungkol sa ating pagbabalik ng buong ating mga tithes, dyan po siya nagpapates. Subukin niyo ako, sabi ng Lord. Test me in this. Ano po sabi niya? If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. Tignan niyo po yung kapangyarihan ng pagbibigay. Yung kapangyarihan ng tapat na pagdadala ng ating tithes. Subukin niyo ako. Kundi ko buksan ang mga bintana ng kalangitan. At kapag nakabukas na ang bintana ng kalangitan, dahil nakita ko na kayo tapat na nagbabalik ng inyong mga tithes, ihuhugos ko sa inyo ang rumaragas ang biyaya at pagpapala na walang sukat paglagyan. Kaya lang, habang pinakikinggan lang po natin yung verse na yan na sinasabi ng Diyos, pero wala po kayong desire na sundin yung hamon ng Diyos, hindi po magbubukas ang mga bintana ng kalangitan para ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi po mangyayari ang pangako ng Diyos. Mangyayari lang po ang pangako ng Diyos na raragasa ang pagpapala na walang sukat paglagyan sa ating mga buhay kapag nakita ng Diyos na ibinabalik na natin na buong-buo, hindi natin pinipiraso, hindi natin hinahali, kundi buong-buo para matugunan ang pangangailangan pagkain sa templo. Sino po ang concern ng Diyos? Hindi po yung templong literal, yung pong mga high priest, yung pong mga Levites during that time, sapagkat yun po ay wala na kaparte sa mga lupain ng mga Israelita. Sila po ay nagpuntay na as a minister. Sila po ang inaalala. Sila po ang concern ng Diyos. Itong mga priest at itong mga Levites. Ganong katindi ang pagmamalasakit at pagmamahal ng Diyos sa mga Levites and priests. Dalhin niyo, kasi nagugutom yung aking mga lingkod, wala nang makain. Sabi ng Diyos, sige, subukin niyo ako. Kapag ginawa niyo yan, yung tapat niyo, pagdadala ng buo niyo, mga tithe, sabi ng Diyos, tingnan niyo, lalo kung pagpapalain ang inyong mga pananim, lalo kung pagpapalain ang inyong mga kahayupan, ng mga alaga, ng mga tupa, kambing, baka,
Walang mamamatay, walang dadaanan ng salot, lalong mamumunga ang inyong mga pananim na mga ubas, mga trigo. Ako ang Diyos na si Yahweh. Subukin niyo ako sa bagay na iyan. Ang Diyos noon, ngayon, at panahon na darating, the same na nangako. Hindi mababago ang kanyang pangako. Alam niyo mga kapatid, yung tapat at may galak at saya na pagsunod natin sa pagbabalik ng buo ng ating tithes, pag-o-offering natin ng masaya, ang dami po niyan protection sa ating buhay. Ang dami po niyan provision and favor and blessing dadali sa ating buhay. Kapag tayo po'y tapat na sumunod sa ating panigigit sa lahat, ang nakasusunod lang po ng buong-buo na pagkakaloob ng mga tithes ay yung mga high level of faith. Sino po ang unang nakapag-tithes sa Diyos na wala pang utos? Ang ama ng pananampalataya, si Abraham. Wala pa pong utos ang Diyos na ibalik ang tithes. Si Abraham po nang talunin niya ang 5 makapangyarihang hari na lumusog at kinidnap ang kanyang pamangkin si Lot at kinuha ang kayamanan ng Sodom and Gomorrah, dala ang mga kayamanan ginto, pila at kayamanan nila. Tinalo po yun ni Abraham. At nang talunin po ni Abraham ang 5 hari nagsama-sama para lusubin ang 4 na mga hari. Lahat ng kayamanan ng Sodom and Gomorrah na dala nila at kayamanan nilang 5, lahat yun ay nakuha ni Abraham. At nung makasalubong ni Abraham ang lingkod ng Diyos na si Melchizedek, siya po ay binati lang ni Melchizedek at binigyan lang po ng tinapay ng lingkod ng Diyos. Alam niyo po ginawa ni Abraham? Yung 10% ng napakalaking kayamanan na kanyang nasamsam na galing sa Sodom and Gomorrah, galing sa 5 makapangyarihang mga hari na tinalo niya, yung tithes noon, ibinigay niya kay Melchizedek. Ano nangyari po? Lalong nag-overflow ang biyaya at pagpapala sa buhay ni Abraham. Tapat ang Diyos, kapatid. Kaya nga sabi ng Diyos, subukin niyo ako. Kung magpahanggang ngayon mga kapatid, hindi niyo pa nasusubok ang Diyos. Actually, hindi man dapat subukin ang Diyos. Kasi dapat, kahit hindi na siya magpasubok eh. Kasi mga kapatid, tingnan niyo mga kapatid. Yung ikaw lang ay malusog, malakas, walang malubhang karamdaman. Ang laking biyaya ng kapatid. Ang dami po ngayon, may pera, may kayamanan, pero dinadialysis. Ang dami po ngayon nakahiga sa kayamanan, pero kailangan nakakapit ang maraming aparato sa St. Luke, sa Makati Med. Milyon-milyon ang binabayaran linggo-linggo para lang mabuhay. Pero ikaw at ako, tayong lahat, wala tayong binabayaran na napakalaking halaga para lang tayo magpatuloy na mabuhay. Hindi niyo ba naunawaan yun? Isang napakalaking biyaya at pasalamat na dahil wala kang sakit, malusog ka, dapat lang pasalamatan natin ang Diyos. At kung ano man ang may biyaya na meron tayo, napakaliit ng 10% na sinihingi ng Diyos para ibalik sa Kanya. Amen! Amen. Niniwala ba kayo na sa ating negosyo meron tayong ka-business partner? Amen. Alam niyo ba kung sino ang ka-business partner natin? Sino? Sino? Ang Diyos. Di po ba in reality kapag meron kang kasosyo, business partner, ang hatian 50-50. Pero alam niyo po ba ang una nating kasosyo sa ating buhay, sa ating negosyo ang Diyos? O ngayon, napakabuti nga ng Diyos eh. Dapat yung 50% ng income natin, dapat ang ibinabalik natin sa Diyos. Kung sinasabi nyo, ang Diyos ang ating kasosyo. 10% lang po hinihigit sa atin. Pero napakaraming Kristiyano,
Hindi po maibigay ng hihinayang sa 10%, pero hindi niya maintindihan kung bakit siya nakapaghahanap buhay, kung bakit siya nakapag-iisip ng maayos, yung malusog na kaisipan niya galing sa Diyos, kung bakit siya nakapagtatrabaho, yung malusog na katawan niya biyaya mula sa Diyos, kung bakit tayo may buhay, nakalalanghap tayo ng fresh air. Kapag tinanggal ng Diyos ang hangin sa mundong ito, anong nangyayari sa atin? Mamatay tayo. Kaya wala po tayong maipagmamalaki, mga kapatid. Lahat ng meron tayo. Kapag tinanggal ng Diyos yung araw, hindi niya pinaaraw ng isang buwan, walang sumikat na araw, maraming hanap buhay malulugi. Malulugi po ang maraming hanap buhay. Huwag lang po niyang paarawin ng isang buwan. Kapag ang Diyos ay hindi nagpaulan sa tamang panahon, wala po magiging tubig ang ating mga dam sa buong Pilipinas. At kapag natuyo po ang tubig ng ating mga dam dahil hindi pinaulan ng Diyos, apektado po ang ating kabuhayan, ang ating mga pananim, ang ating mga negosyo, ang ating buhay. Pa po sa 50%, siya po lahat ang source of blessing, source of favor, source of provision, source of blessing, source of our wisdom, source of our health. Siya po lahat yun. Galing lahat sa Kanya yun. Kaya yung hinihingi po niya na 10% na dapat natin ibalik, napakaliit nun, kapatid. Nakakahiya kay Lord. Nakakahiya po kung sa 10% na yun, hindi po natin magawang ibalik ng tapat. I'm sorry to say, mga kapatid, nakakahiya kay Lord. Yes, God. Kaya kapag naunawaan po natin ang lubusan tama si Pastor. Kaya lang pala ako nagtatamasa ng mga biyaya dahil sa ngayon malakas ako, malusog ako, wala akong sakit na malubha. Kaya lang pala ako nakapag-iisip ng magandang mga plano sapagkat dahil sa kalusugang mental na ibinibigay sa akin ng Diyos. Kasi alam niyo po, kapag bumigay yung isip natin, sapagkat yan ang plano ng kaaway ni Satanas, na bumigay yung isip natin para hindi tayo makapagplano ng maayos. Kaya po tayo may malusog na kaisipan dahil po yan sa ating tibay ng pananalig sa Diyos. Mga kapatid, makikita po natin kapag tayo'y tapat na nagbabalik ng ating mga tithes at masayang nagkakaloob ng ating mga handog, yan ang nagpapataas ng level ng ating pananalig, pagtitiwala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. At kapag tumataas ang level ng ating pananampalataya, kaakibat po niyan, mga kapatid, ang isang malusog na kaisipan, isang masayang damdamin, isang malusog na pisikal na katawan, at mararanasan natin ang pangako ng Panginoon. Kaya ako naparito, John chapter 10 verse 10, upang magbigay ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Dadaloy po ang isang buhay sa puso natin na may kagalakan, sa isip natin na puspos ng kapayapaan dahil po sa level at taas ng ating pananalig at pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang dulot lang po pala niyan kapag tayo naging tapat na sa pagbabalik ng ating mga tithes at kaloob para sa Panginoon. Ang laki po palang benefits. Ang laki po pala ng pabor nun na mararanasan natin mula sa Diyos. Kaya pag sa verse 11 po, kung mapapansin po, sabi ng Diyos dyan, sasawayin ko ang mga sabi. Hindi na magkakalaglag ang mga bunga ng inyong mga pananim. Sabi ng Diyos, pagpapalain ko ang inyong mga kabuhayan. Tignan niyo po yung sikreto. Yung kapangyarihan po ng pagbibigay, ng pagkakaloob, nandiyan po lahat siya nakatago, ikinukubli po sa atin ni Satanas. Kaya ayaw ni Satanas ang mga tao'y mabuksan sa isang tapat na pagbibigay sapagkat alam ni Satan dito makakaranas ng masagana at mabiyayang buhay ang bawat isang tapat na mabubuksan at susunod about sa challenge ng ating Panginoon. Kapatid, huwag kayo mag-alala. Sa tagal ko na po nagpapastor, halos kulang 30 taon na. Kung ginamit ko lang po papapayaman ng pastor,
Baka po meron po akong sariling bahay sa isang mayaman sa Pipiso sa Baliwag. Kung ginamit ko lang po pagpapayaman ang pagpapastor, baka meron na po akong sasakyan, baka hindi lang po isa, baka po 5 na. Kung ginamit ko lang po na pagpapayaman ang pagpapastor. Lahat ng inyong ibinibigay, lahat ng inyong ikinakaloob, yan po'y alam ng Diyos, ginagamit natin lahat sa pangangailangan at kailangan pa natin ipundar para po sa gawain ng Panginoon, para sa ministeryo ng Diyos. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, huwag kayong maghihinapin. Makapasin niyo po, bihira akong bigyan ng pagturo about giving. Natapat pa meron tayong mga bisita. Pero ito'y kalooban ng Diyos. Alam niyo po yan. Ang mga message ko po itinuturo. Nakapokus tayo sa word of inspiration, word of encouragement. Bihira akong magturo ng giving. Pero pag nagturo po ako ng giving, ma-open kayo, masasaktan kayo. Pero yan ang kailangan. Amen? Yan ang kailangan. Buong tama ko pong itinuturo ang sikreto ng tapat na pagbibigay. Bakit? Kasi po naranasan ko sa buhay ko. Para mag-increase ang ating pananampalataya. Giving to the servant of God as reward. Huwag na po ako inyong pastor. General, pag nakakita kayo ng lingkod ng Diyos, kahit parang hamak yan, kahit parang luman-luma ang damit yan, kahit nakabisikleta lang yan, kahit nakamotor lang yan, napakarag-karag, pero kung tunay yan, na hindi lang ang tinawag ng Diyos, ito po makinig kayo mabuti. Bigyan nyo ng mataas sa paggalang yung lingkod ng Diyos na yun. Huwag niyong pagtatawanan, huwag niyong kukutsain, huwag niyong hahamakin. Ipadama niyo ang pagmamahal at pag-ibig sa hamak na lingkod ng Diyos na yun. Bakit po? Kapag ang lingkod ng Diyos, binigyan nyo ng mataas na pagmamahal, paggalang, respeto, mayroon itong pangako reward ng Diyos. Sa bawat araw ng inyong buhay, kapag may nakadakupang palad kayo ng mga lingkod ng Diyos, na kahit napakasimple lang ang sitwasyon, kahit hindi nag-aral, huwag niyo po uusgahan, huwag niyo po mahatulan, ibigay niyo po ang the best na high honoring, high respect. Sapagkat kung ano ang ginawa niyo sa lingkod ng Diyos, ibabalik sa inyo ng Diyos. Alala ko po yung babae sa Sarepta, na nagkaroon po ng tagtuyo at matinding kahirapan. Sabi ng Diyos kay Elias, si Elias wala nang makain, nasa ilog ng karin, tuyo na yung ilog, wala nang tubig. Sabi ng Diyos kay Elias, pumunta ka sa babaeng balo sa Sarepta. Ang dami pong mayayaman, mas mayaman doon sa babaeng balo, pero ang tanong, bakit yung babaeng balo ang gagamitin ng Diyos para kay Elias, para pakainin siya? At nung pumunta nga po si Elias doon sa Sarepta, nakita po niya babaeng balo namumulot ng kahoy. Kumusta ka, babae? Sabi ng lingkod ng Diyos. Sabi ng babaeng balo, eto po, lingkod ng Diyos. Namumulot po ako ng panggatong sapagkat bago man lang kami mamatay mag-ina, lulutuin ko po yung karampot na harina at kontin lang is mamasahin ko. At bago man lang kami mamatay, makakain man lang kami. Ibig sabihin, ala na rin po pagkain babaeng balo. Pero sabi ng lingkod ng Diyos, ipagluto mo muna ako ng tinapay. At sabi ng lingkod ng Diyos, at ang Diyos ang magbabalik ng pagpapala sa iyo. Alam niyo po, ginawa po ng babaeng balo. Wala pong dalawang isip. Ipinagluto niya ang lingkod ng Diyos na tinapay at inihain niya sa lingkod ng Diyos. Alam niyo po nung makain niyo,
yung pong lagayan po ng harina na tapayan ng babae na umapo po ang harina. Yung langis niya na pangmasa ng harina panggawa ng tinapay, nag-multiply po, naghimala ang Diyos. Bakit po? Sapagkat nakita ng Diyos sa babaeng balo yung kanyang pagpapahalaga sa lingkod na si Elias. Mga kapatid, kaya ako po, kahit kay pastor, kapag may nakakasama akong lingkod ng Diyos, ang taas po ng pagpapahalaga ko pong ginagawa. Pag meron akong blessing, itinitreat ko po, pinapakain. Matapos po namin kumain, meron po akong seat, may tatat. Pagpapadama ng high respect, high honor, at pagpapahalaga sa kapwa ko. Kasi ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, sinasabi ko sa inyo sa Mark chapter 9 verse 41, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y tagasunod ko, ay tiyak natatanggap ng gantimpala. Sino may sabi niyan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kinarantsahan ng Diyos ang ating Panginoon. Sabi niya sa kanyang mga unang alagad, sino man, saan man kayo mapunta, saan man kayo dumako sa inyong pagministeryo, sino man ang magbigay sa inyo ng isang basong tubig, piniti ako sa inyo, yung mga nagbigay sa inyo ng isang basong tubig, ano man ang ginawa sa inyo, gagantimpalaan. Mga kapatid, ang pagbibigay ng anumang bagay, pagmamahal, respeto, paggalang, kahit sa isang hamak na lingkod, ang Diyos ang magbabalik ng gantimpala. Is the power of giving. Kaya kapag ito po ay natutunan po natin, nagmumula sa ating puso, grabe po, yung mga rewards na dadaloy sa buhay natin, yung mga gantimpala, kakamada po yan, magpapatong-patong po yan, sapagkat yan ay pangako ng ating Panginoon. Hindi po sinungaling ang ating Panginoon. Kaya, kapag po yung lingkod ng Diyos, ginawan mo ng pangit, babalik po yan. Kapag po ang lingkod ng Diyos, pinasakitan mo, babalik po yan sa gumawa ng pasakit. Pero kapag ang hamak na lingkod ng Diyos, inibig mo, pinadama mo ang pagmamahal, ang respeto, ang paggalang, ang Panginoon ang magbabalik ng gantimpala. Mga kapatid, mapapansin nyo, never po ako nagturo sa inyo, sa ilang taon ko po kayo tinuturuan, na irespeto nyo po, igalang nyo po. Never po. Pero sa pagkakataong ito, yan po ang kapangyarihan ng pagbibigay ng high honor, high respect sa mga hamak na lingkod ng Diyos. Natin niyo po si Miriam at si Aaron, kapatid po ng lingkod ng Diyos si Moises, na very anointed. Ano po nangyari kay Miriam? Pinagtawanan niya, kinutya niya, pinagbigaan niya ng pangit na salita si Moises na kinakasihan ng Diyos. Ano sabi po ni Miriam kay Aaron? Bakit? Siya lang ba ang kinakausap ng Diyos? Siya lang ba ang sinasamahan ng Diyos? Anointed man of God, pero nagbibitaw siya ng negatibong salita. Ano sabi ng Diyos? Pinatawag ng Diyos si Miriam at Aaron kasama si Moises. Miriam, Aaron, narinig ko ang inyong pinagsasabi na negatibo at pangit sa lingkod ko si Moises. Masin niyo. Bilang chapter 14 verse 28, anuman ang ating sinasabi, anuman ang ating pinag-uusapan, naririnig ng Diyos. Nung marinig ng Diyos na may sinasabing pangit si Miriam sa kanyang kapatid na anointed man of God, nagalit ang Diyos.
Ako ang Diyos. Sasamahan ko ang gusto kong samahan. Pagpapalain ko gusto kong pagpalain. Alam niyo nangyari kay Miriam? Mula ulo hanggang paa, nagkaroon po siya ng keto. Pinarusahan siya ng Diyos. Bakit po nangyari yun? Sapagkat nagbitaw siya ng masakit na salita, pangit na salita sa panahon na katalikod ang lingkod ng Diyos. May sumpa, mga kapatid. Kaya, wag na wag po tayo magbibitaw ng mga pangit na salita kahit sa kanino mang lingkod ng Diyos. May ginawa siyang pangit ang lingkod ng Diyos, wala tayong karapatang humusga, wala tayong karapatang gumawa ng pangit sa Kanya. Kung meron siya kasalanang ginawa, ang Diyos ang magpaparusa sa Kanya, hindi po tayo. Kasi po babalik po sa atin ang lahat ng pangit na sinabi natin, ginawa natin, inisip natin sa isang anointed man of God. Pero kapag tayo po ay may ginawang maganda na pagpapadama ng high respect, high honor, may ginagawa na pagmamahal sa hamak na lingkod ng Diyos, ang pangako ng Diyos, siya ang magbibigay ng gantimpala sa bawat isa. It's the power of giving about the servant of God. Praise God. Hallelujah. And then last point, a generous person get rich. Ganyan po yung kapangyarihan ng pagiging mapagbigay. Kapag ang tao'y bukas ang palad, kapag ang tao ay generous, likas na sa kanya yun. Kanya po hindi magigipit yung tao yan. Hindi yan talaga mangungutang. Hindi yan talaga maghihirap. Bakit po? Kasi po nakikita ng Diyos sa kanya yung pagiging mapagbigay, masayang magbigay. Kaya ang pangako ng Diyos sa mga tao mapagbigay, lalo siyang pagpapalain ng Diyos. Yan po ang kapangyarihan ng pagbibigay. Praise God. Kaya po mga kapatid, ang panalangin ko po sa inyo sa araw-araw, umalagwa ang buhay nyo, pagpalain kayo, pero po, yung panalangin kong iyon, kailangan po partneratin nyo ng tapat na pagsunod. May galak na pagbibigay, may katapatan ng pagbibigay ng pagka-tithes. Kasi po, pag nag-partner po yun, ipinag-pray ko po kayo at nakita po ng Diyos yung katapatan nyo, kasiyahan sa pagbibigay, wala pong sagapan, walang magiging hadlang na hindi po dadaloy ang masaganang pagpapala at biyaya na magmumula sa ating Panginoong Diyos. Walang maisusumpat ang kaaway. Praise God. Ano bang sabi ng Proverbs 11:24? Kawikaan, ang taong mapagbigay ay lalo yung mayaman. Umisip kayo, kung meron kayong makakilala na taong mapagbigay, pansinin niyo po, tuloy-tuloy ang biyaya sa buhay niya. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy po. Alam niyo po ba si Ramon A? Ayan po, naalala kong bigla. Alam niyo po ba ang sekreto po ni Ramon Ang, may-ari po ng San Miguel Corporation, may-ari po ng malalaking mga kumpanya sa ating bansa. Si Ramon Ang po ay napaka-generous. Alam niyo po ba kung hindi niyo po natatanong yung pong Pasig River na napakadumi, parado, yung po nilinis po nila yun ng libre. Umuubos sila ng milyon-milyon araw-araw. Nilinis siya po yun. Wala pong bayad sa kanya ang gobyerno. Libre po yun. Nung pandemic po, tumulong po sa mga vaccine. Ang plano nga po niya ngayon, ang ilog ng Pampanga, ilog ng Bulacan, nililisin po nila, yung po ay lang i-clearing at napakalaki pong halagang inuubos niya. Napakarami po yung tinutulungan ng mga iba't ibang mga samahan. Napaka-generous po ni Ramon Ang. Kaya makikita niyo po, grabe po ang biyaya at pagpapala sa buhay ni Ramon Ang. Kasi po, bakit po ang tao mapagbigay ay lalo yung pong sikreto po ni Ramon Ang.
Grabe po siya, napaka-generous, napaka-mapagbigay. Kaya po lahat ng kanyang kumpanya, yung Pure Foods, yung Bime, lahat po, napakarami niyang kumpanya, yung Magnolia, lahat po yan nag-click. Bakit po? Kasi po, ang sikreto po ni Ramon Ang, napaka-generous, hindi po sa kuripot, hindi po sa maramot. Talagang tumutulong po siya sa gobyerno. Wala po, hindi po siya nangukontrata. Libre po, tulong po siya sa gobyerno. Yung paglilinis po niya ng yung mga nagbabarang mga drainage sa Maynila, siya po na lumilinis noon. Ginagasan niya po yun. Kanya pong mga gamit, kanya po yung mga tao sinasahuran niya, yung pong mga ilog kung bakit po nalinis po ang Pasig River, siya po ang luminis noon. Libre, wala po sa hiningi kapalit. Daan-daang milyon po ang inubos niya. Napaka-generous po ni Ramon Ang. At napakarami pa po niyang ginagawa at tinutulungan na iba't ibang mga samahan. Napaka-generous. Ito pong barangay Malipangpang dahil meron po ditong Bime. Siyempre niyo po, binigyan niya po ng truck ng basura yan. Libre. Tama po ba, Ate Luz? Yung truck ng basura na dumping, bigay lang niya po yun. Ganun po ka-generous si Ramon Ang. Hindi sinungaling ang Diyos. Ang taong mapagbigay, lalong yung mayaman. Yun niyo po yung sumunod. Ngunit naghihirap ang tikong na mga kamay. Yung mga kapatid, ang mga taga-Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored Church, ay mga kapatid at Kristiyanong mapagbigay. Amen? Hallelujah. Wala pong kuripot dito sa Jesus Christ, the freedom and highly favored. Hallelujah. Kaya po dadalo yung pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Praise God. Hallelujah.